pasabog na pasabog ang aming unang-unang Easy Round. Kasi po, si Gigi Delana meron ng bagong proyekto. Ito po ang kanyang kauna-unahang original song. Mm. Ang Good afternoon, everyone. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. And you are watching the Saturday edition of the TT Show, ang taray na talakayan showbiz edition. Mare, syempre pa, bago natin simulan ang ating mga talakayan, ilan na muna ng ating organic subscribers? Where we now have 14,336 subscribers. Ang bongga, di ba? Para sa aming season 2 at sa aming mali, sa aming Season episode 2 para sa aming season 18, nakakatuwa po na parami kayo na parami namin mga subscribers at patuloy nyo kaming minamahal, pinapanood at syempre pa, kami po ay binibigyan ng mga bonggang-bonggang comment at natutuwa rin kami na padami ang aming mga buzzers. Aray ko. Linggo-linggo na lang. Lagi kaming inaagla, hindi ko parang Ultra Maldita na syempre pa, wala naman kami masyadong care. Because pati naman kami magkikare sa mga taong hindi naman namin kaano-ano, hindi namin kakilala, at higit sa lahat, hiding under fictitious names and profile photos. At ito na nga, pasabog na pasabog ang aming unang-unang Easy Round. Kasi po, si Gigi Delana meron ng bagong proyekto. Ito po ang kanyang kauna-unahang original song. Ang Ula. Alam naman natin, di ba, si Gigi ay parang reyna ng mga revival, di ba, ng mga cover songs. Yun ang nagpapasikat sa kanya. At talagang dami-daming nanonood. At saka ano siya, yung talagang kumbaga thoroughbred sa pagre-remake, hindi katulad ng iba, di ba? Yes! Wag na natin pangalanan yung mga yun kasi hindi naman sila topic. Baka ma-offend sila. Charot! Ang bongga dito, ang gumawa at sumulat ng kanta ni Gigi Delana ay mula sa Ben and Ben. Si Paolo Benjamin at si Michael Benjamin ang sumulat ng kanilang ang kauna-unahang original song ni Gigi. At ang nakakaloka pa, punong-puno ng sakit. Ay, Yung kanta. mahapdi. Mahapdi. Para talagang durog na durog ang puso ni Gigi habang kinakanta yon. Gusto ko na nga siyang tanongin kung may naaalala siya habang inaawit niya yon. Oo nga, dapat tinanong mo kung Di para ba? kanino yon. Diba? Hindi ko matanong-tanong kasi nakalagay sa listahan ng mga do's and don'ts. Ang taray! Ay, Very pang may house Hollywood. rule? May house rules? May mga house rules. Oo. May mga tanong at hindi pwedeng itanong sa dapat raw related lang doon sa music. O bakit related naman yun Di ba? Related naman yun. Paano mo naisulat to without you experiencing it? Hindi Di naman ba siya mga ganun? nagsulat. Sino ba? Ang nagsulat, Ben and Ben. Ben and Ben. Paano mo naman to na-interpret kung hindi ka, if you have not gone through any pain in your life? She admitted during nagkaroon kasi ako ng opportunity to na magkaroon ng one-on-one with her. Nagkaroon naman raw siya talaga ng mga experiences in her life na nasaktan talaga siya ng major at hanggang ngayon, iniinda niya pa rin. But she cannot articulate it fully. Hindi pa siya ganun ka-prepare to articulate it fully. Kailan mo siya huling napanood, Mare? Yung sa teleserye nila ni Gerald Anderson. Kaya nga nakachismis silang dalawa, no? How about her singing? Ako kasi napanood ko siya sa isang concert sa Soler mga 2 years ago prior to... Usually sa mga video lang eh. Talagang bongga. Di ba? Talagang belter kung belter. Talagang, at saka ang maganda sa kanya, she can sing any genre. Yes. Yun ang pinakamaganda sa kanya. Oo. Because not all are gifted with that kind of talent. Di Kaya ba? tawan-tawa siya sa akin kasi yung icebreaker question ko sa kanya kasi ang pangalan ng recording company na tinayo niya together with her friends ay Triton. Yung pala, Tritone. So, nung question and answer portion na kami, sabi ko, nagpaalam ka ba kay Little Mermaid Ariel at kay Eric, Prince Eric? Kasi ginamit mo pangalan ng daddy nila sa
pangalan ng kumpanya mo, talagang gitlang-gitla si Gigi. Gigi. Sabi ni Gigi, is that even a question? Like, this is my icebreaker question because the father's name, the father of Ariel and Prince Eric is King Triton. Tapos tumawa siya talaga ng So, mali pagkalakas-lakas. pala. Oo. At nakakatuwa, meron pala siyang pagka-Little Mermaid talaga. So, Mm. naliligo siya ng pag nagsha-shower siya, may kanta si Ariel na yun, Mm. Mm. kinakanta niya May pala sing yun. siya. Oo, tapos habang, in fairness, sa honest, Tabo. nagtatabo. Ay. Nagtatabo daw Hindi siya. shower. At this Nagtatabo age. siya. Oo. Tapos, meron siyang parang maliit raw na drum. Mm. Ang gagawin niya, ilulubog niya yung legs niya doon. Tapos, Mm. flip niya, gano'n. Parang talaga siya Little Mermaid. Aray So, ko. tuwang-tuwa ako sa kanya kasi kitang-kita mo no afternoon yun, parang meron siyang kung anong mabigat na pinagdadaanan. Tapos napahalak ako Did talaga you siya. not ask her about yung yung nag-disband na daw sila? Bawal nga Bawal rin nga. tanong yun. Okay. Sabi nga, tungkol lang sa kanta. Ay bakit? Kanta, manganganta naman yun But mga kasama niya. she has a band who performed with her, but obviously, it was not the band na kasama niya lagi before, yung G-Band. Mm. May G-Band dati. Mm. Yun ang kasama niya na nag-concert sa Soler. Mm. Hindi na yun ang kasama niya ngayon. Mm. It's a totally different band. Mm. And then, what is so wonderful about the video is that grabe yung chemistry nila ni Jo Marie Angeles. Ay, Yung sa leading man niya. video? Yung leading man niya sa Mm-mm. video. Yun ko nga, si Jo Marie nagpa-look test pala sila. Wow. Sa look test pa lang, Mm. si Jo Marie na talaga ang kumabog sa lahat ng mga ibang lalaking nag-audition. Of course, she did that time all the Yes, nag-audition. tinanong ko kasi, Oo. sino yung mga mga Oo. naligwak? Oo. Ay, wag na po, wag natin pag-usapan yun kasi importante na ako si Jo Marie. And gusto niya kay Jo Marie kasi raw, yung mata raw ni Jo Marie nangungusap. Mm. Nagtitigan pala sila. Kasi may mga eksena sa video na confrontation scene. Mm. Nag-away sila ng bonggang-bongga. May napakasakit na eksena. Supposedly magkahawak sila ng kamay. Tapos bigla siyang bintawan ni Jo Marie. Ay, niligwak. Signaling na parang patapos na yung relasyon Mm. nila. Tapos tinanong ko, girl, antay ako ng antay. Bakit wala kayong kissing scene? Mm. Nag-away, nagyakap pa, pero walang kissing scene. Laugh si girl. Mm. Parang, ang taginting talaga ng laughter niya. Hindi raw talaga nakikita ng director niya na dapat may kissing scene. Mm. Tapos, tinanong ko Sino ba yung director kasi? I forgot the name. Oh, hindi rin siya natin nakikita. Charot! Oo. So, ako I'm just very, very happy that Gigi actually, meron na siyang original song. And I hope the public supports it kasi ang ganda, nakaka-LSS. Pag napakinggan mo, pakinggan mo It's siya sa Tagalog, ulap? Tagalog, ulap. Bakit ulap? Ulap. Tungkol to kasi when your mind is clouded, when your heart is feeling heavy with so much clouds. Yung parang yung dahil sa... When you're high. Oo, di ba? Yun yung parang na high ka pero at the same time low na low ka dahil nga sa mga pinagdadaanan mo. At isa pa nakakatuwa, gusto niya pala maging kontrabida. Ay. Sabi niya nung nasa ABS-CBN pa raw siya, yung nung gumagawa siya ng teleserye, gusto niya raw talaga kontrabida kasi may pagkaano raw talaga siya, taklesa. Talagang kaya niya raw magtaray ng dire-diretso. Ray ko. Kaya lang, O bakit yun? Hindi naman related sa ano yun saan? Sa song. O bakit may Hindi siya ganon? related sa song, pero siya ang bukos na nag-open. Oh. Diba? Okay. Kusa siya nag-open about it. At ito ang dapat mong malaman, hindi rin talaga ito related sa song. Pero, ating mga letter senders, ako muna magbabasa, Mare, ha? Ito ay mula sa aming paborito, si Miss Lenny Paras. Ang husay po ng tandem niyo, si Ma'am Alex, Mataray, at, pakisigaw, Mare, Mataray at, Ayoko na, ikaw na lang. Baka maganda, si Ma'am Alwin, matalino, at, Harot. bagay sa inyo ang question ni Ma'am Gloria Diaz. Would you rather be beautiful or smart? Sagutin mo yan. I'd rather be smart because smartness is innate while beauty can be bought. I'd rather be beautiful kasi pag beautiful ka, pwede ka magpanggap ng smart. Ang smart, kahit kailan, hindi ka gaganda. Basa, Mare. From J. Crisostomo, Team Replay, hello po sa inyo mga idol watching from
Jeddah, KSA, I'm a fan po. Oh, Kingdom of Saudi hi! Arabia. Ang bongga. Meron tayong mga fans sa Saudi Mm. Arabia. Sa mga taga-Saudi, hello po sa inyo. It's a Jake, hey, 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 from Key Destiny. Ay, parang hindi na uso ang mga movie awards, gaya nung 1980s and 1990s. Wala na yung sigla ng competition at prestige ng mga award, lalo na pagtagisan ng acting between Nora and Vilma or between Maricel and Sharon. Hindi na inaabangan dahil sa dami na ng forms of entertainment. Diba? Tama naman siya. Valid naman ang iyong observation. Lalo na ngayon, parang sampu-sampero na talagang, di ba, award-giving bodies. Lahat na lang gusto magbigay ng award. Oo, kung sino-sino na Di ba, lang. mga sa academy, academicians, sa eskwelahan, at kung ano-ano pa. So, at ang ating last letter sender, Mare, para sa iyo to eh. Okay, basahin mo. Ako Ay, sasagot. okay. Mula kay Volet ko, never naka-Grand Slam si Nora. Huwag magpatawa. Si Sharon, si Lorna, at si Vilma lamang ang nagkaroon ng Grand Slam. Research muna kayo. Lalo ka na! All caps, Mare. Mm. Alex Brosas, na di alam ang pinagsasasabi. Apat lang ang award-giving bodies noon para magka-Grand Slam ka. Dapat wagi ka sa FAMAS, Star Awards, Film Academy, at Urian. Ano makasabi mo? What say you, Mare? Kay Volet ko. Alam mo kasi, tawag dito, si Nora ang nauna sa lahat. Mhm. 'Di ba? May mga pelikula siyang nagwagi siya, kaya lang the term Grand Slam was never coined pa. Mhm. Kailan lang bang na-coin yung Grand Nung Slam? nalo si Vilma sa relasyon. 'Di ba? That was 80s, 'di ba? Mm. Oh, may mga pinagwagian na si Nora. Maski 2 o 3, Grand Slam pa rin. Kasi yun lang yung available nung araw. Available Acting award-giving trophies. gabis, oo. Okay. Si Nora nga nanalo ng best performer eh. 'Di ba? Kinabog ang best actor. Wala lahat dai. Best performer, Nora Honor. I don't know kung it's from Atchay, 'di ba? Oh, 1970s 'yon. 'Di ba? At saka, Diyos ko, sino to? Volet ko. Ay, naku, Bolet? Oo, Volet ko. Bolet ko, this I can say to you, ha? It seems that you are, you are gravitating to scorn me. You will not win. Hindi pa sinisilang ang magtataray sa akin. Diba? Hello. And on that note, this is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Kitty Show, ang taray na talakayan showbiz edition.